ang naging talakayan ng mga senador sa panukalang ibaba sa 10 taong gulang ang age of criminal liability. Ang may akda ng Juvenile Justice and Welfare Act na si Senator Kiko Pangilinan, pinalagan ang gustong pag-amyenda ni Senator Robin Padilla. Ang isyong yan, pinusuhan sa Barangay Saksi, online ni Mark Salazar. Sa ilalim ng batas ngayon, 15 taong gulang ang pinakamababang edad ng kriminal na pananagutan. Pero ang gusto ni Senador Robin Padilla, ibaba pa yan at gawing 10 taong gulang sa pamamagitan ng pag-amyenda sa Juvenile Justice and Welfare Act. Sa plenaryo ng Senado kagabi, hiningi ng senador ang suporta ng mga kasama sa kanyang panukala. Yung mga nakagawa po ng mga heinous crime, hindi ko po talaga matatanggap na tatawagin nating mga bata itong mga ito. Sana po buksan din po natin ang isip natin sa usapin ng kailangan na. Nakita ko na ang worst of the worst. Sabihin nyo na. Pero ako hindi ko masikmura. Tinanong namin ng mga kapuso online, payag ba kayong ibaba sa 10 taong gulang ang edad ng criminal liability? Marami ang sumagot na pabor sila sa panukala at nagbigay ng tugon kung bakit. Ang isa, binanggit ang mga napanood daw niyang insidente ng bullying. Sabi ng isa pa, pababa raw ang edad ng mga gumagawa ng krimen, petty man o hindi. Nakadepende raw dapat ang parusa sa bigat ng ginawang krimen. At para may katakutan, palagay ng isa pa, malakas daw gumawa ng krimen ng kabataan ngayon dahil alam daw nilang hindi sila ikukulong. Iba na raw ngayon. Sabi ng isa pa, kaya raw ng kabataang pumatay ng tao. Ang isa naman, payag daw kung sa heinous crime o yung mga karumal-dumal na krimen. May nagsabing payag siya para raw alam ng mga bata na may consequence o kahihinat na ng kanilang ginagawa. Pero isaisip din daw sana ang pagkakaroon ng juvenile prisons at rehabilitasyon ng mga bata para maayos pa nila ang kanilang buhay para sa hinaharap. Pwede raw sabi ng isa pa, pero ang mga menor de edad ay ipiit daw na hiwalay sa mga edad 18 pataas. Meron ding mga tumutol, may nagsabing masyado pang bata ang 10 taong gulang para maranasan ang juvenile prison system. Mas maigi raw sana kung 12 o 13 taong gulang ang may criminal liability. Sabi ng isa pa, maaring mauto ang 10 taong gulang na bata o kaya'y mabuli hanggang sa magkaroon siya ng bugso ng galit. Ang dapat daw ay mabigyan siya ng tamang gabay. Si Senador Kiko Pangilinan na may akda ng 2006 Juvenile Justice and Welfare Act, pumalag sa panukala ni Senador Padilla. Hindi anya totoo na walang pananagutan ng isang bata sa batas. Pinabulaanan din ni Pangilinan na dapat pakawalan ng batang nagkasala sa ilalim ng kanyang batas. Kung sila ay kumilos at magkaroon ng discernment at kumilos na parang mga tulad ng mga nasa hustong gulang na, from 18 to 15 dapat litisin bilang mga nasa hustong gulang na. At yung 15 and below naman, pagka serious offenses, pwede silang mandatory confinement for a period not less than 1 year. Ayon kay Pangilinan, maraming probisyon ng batas na pumuprotekta sa biktima ng juvenile offender pero nagbibigay rin ng pagkakataon para makapagbago ang isang batang nagkasala. Aniya, baka ang kailangan ay hindi pag-amyenda sa batas kundi ang maayos na pagpapatupad nito. May kakulangan ng batas, ngunit mas marami ang kakulangan sa implementasyon kaysa sa batas mismo. Una po, linawin ko po sa ating kaibigan, Senator Kiko Pangilinan. Wala po akong sinabi na kulang ang batas. Ang sabi ko po ay napakaganda ng batas na ito. Hindi lang po siya napapanahon ngayon. Ang kabataan po natin sa ngayon, kapag sila ay nakita nila kasi na tayo easy-easy lang, at alam naman natin na kayo po mismo ang nagsabi, may problema sa implementasyon at napanood pa nila ngayon yan, nako. Lalo na naman lalakas po ang mga loob ng mga sindikatong bata. Pero sabi ni Pangilinan, suportado ng mga pag-aaral na naging matagumpay ang batas sa pagre-reforma ng mga juvenile in conflict with the law. 70%, if I remember right, nung mga nabigyan
ng pangalawang pagkakataon dahil nagkasala na diversion program ay nanumbalik sa normal na buhay at nagkaroon na ng maayos na pamumuhay. Ni-refer na sa Committee on Justice ang panukala ni Senador Padilla para dun mahimay ng husto bago ibalik sa plenaryo para pagbotohan. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Sisimula na po ngayong buwan ang pagpapatayo ng Kamuning Footbridge na magiging kapalit ng tinaguriang Mount Kamuning sa Quezon City. At maglalagay rin daw ng elevator at wheelchair lift sa lugar. Saksi, si Joseph Moro. Mismo si Pangulong Marcos na nagpapagiba sa Scout Borromeo Nia Road Overpass na sa tarik binansagan ng Mount Kamuning para kang umaakyat sa bundok para makatawid. Pwedeng tumawid sa pag-akyat na MRT pero kahit ito matarik din. Sina Noemi sasakay ng EDSA Carousel pamonumento. Pagod sa senior. Sakit sa tuhod. Marami ang bumababa sa may kanto ng Mount Kamuning galing sa bandang Bulacan. Papunta ng Ayala. Ayala. So, doon ka sa MRT na stairs. Oo, ayaw kasabay ko doon, no? Ha? Yung kasabay ko yun. Sasabay ka na lang doon? Oo, opo. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, hirap sa halip na ginhawang araw ang dulot ng Mount Kamuning. It's inconvenient, it's uncomfortable, it's not inclusive. It leaves out many vulnerable sectors. Pero ngayong buwan, sisimula na ang pagtatayo ng Kamuning Footbridge na nagkakahalaga ng 86 million pesos kasama na ang rehabilitasyon ng Kamuning Station. Maliwalas ito, may elevator at wheelchair lift at maliwanag sa gabi. Halos kapantay na lamang ito ng riles ng MRT-3. Isang kanto lamang ang layo mula dito sa Scout Borromeo Nia Road na footbridge na tinagurian ng Mount Kamuning, yung itatayo na Kamuning Footbridge. Yan ay sa mismo ng Kamuning Station ng EDSA Bus Carousel. Mas mababa na ito at accessible sa maraming commuter. Hindi raw magiging sagabal ang konstruksyon nito sa daloy ng trapiko sa EDSA. Minimally magiging epekto at yung mga, kunyari, yung mga bridge na yan, kagaya nung nakikita nyo ginagawa nila ngayon sa Mega Mall, nagtatrabaho lang sila para maisara ang EDSA. Madaling araw, I think, alauna ng madaling araw hanggang alas 4 ng madaling araw. Ayon sa ilang commuter group, maganda raw na papalitan na ang Mount Kamuning pero yung best practice sa mga ibang bansa is what we call at grade, meaning ground level yung crossing. Gagawa tayo ng pedestrian crossing dito sa EDSA, tapos may traffic light. sa Disyembre, target buksan ng Kamuning Footbridge sa saka pa lamang gigibain ang Mount Kamuning. Bahagi ito ng rehabilitasyon ng mga estasyon ng EDSA Busway at iba pang proyektong infrastruktura para sa mga commuter. Humihingi ang DOTR sa Kongreso ng halos 200 bilyong pisong budget na ang bulto gagastasin para sa mga malalaking mass transit project tulad ng Metro Manila Subway Project, North-South Rail Commuter Project at LRT Line 1 Cavite Extension Project. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. 2 bangkay ng babae ang natagpuan sa gilid ng isang highway sa Palawig, Zambales. Taga-Tarlac daw ang mga biktima at batay sa inisyal na investigasyon, bandang alas 3 ng madaling araw nang marinig ng isang residente ang sunod-sunod na putok ng baril pero hindi na niya ito pinansin. Pasado alas 6 na umaga, doon na niya nakita ang wala ng buhay na katawan ng dalawa sa isang kanal. Kabilang sa mga na-recover sa crime scene ang 5 empty shell ng kalibre 45 baril. Patuloy ang investigasyon. Arestado sa Puerto Princesa City ang grupo ng mga estudyante na pinagkukunan umano ng sigarilyong tuklaw. Ang mga suspect nahulihan din daw ng marijuana. Saksi si June Veneracion. 3 linggo mula nang mag-viral ang pangingisay ng 3 kabataan sa Palawan dahil sa paghitit umano ng sigarilyong tuklaw o black cigarette. Naaresto na sa isang bypass operation ng grupong pinagkukulan umano ng kontrabando. 5 estudyante na edad 19 hanggang 25. Ito kasing nahuli natin is the identified source of the tuklaw na may synthetic cannabinoid nga dito sa Puerto Princesa. Bukod sa synthetic cannabinoid at iba pang ebidensya, nakuhanan din daw sila ng marijuana. Nasampahan sila ng reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at nasa kustodiya pa ng pulisya. Sinusubukan pa naming bakuha ang kanilang panig.
marami pa ang ating tinitingnan ng mga tao at sisiguraduhin natin na hindi na ito maglipana pa. Sinasabing galing Vietnam ang mismong tuklaw. Pero ang synthetic cannabinoid na inihalo sa tuklaw ang naging sanhi umano ng pangingisay ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Base sa investigasyon ng PNP, online ang bentahan ng mga sospek. Ang 1 mililiter ng synthetic cannabinoid, 300 pesos daw ang kanilang benta. Inaalam pa kung kanino sila kumukuha ng supply ng iligal na droga. Sabi ng PNP, tulad ng ibang droga, tinututukan din nila ngayon ang tuklaw na may halong synthetic cannabinoid. May mga illicit trading routes na tinitingnan natin na maaaring pinagdadaanan ng mga substance na ito. Ang problema, marami umano sa nabibiktima ay ang mga kabataang sumusubok gumamit, dala ng murang pag-iisip. Walang mabuting idudulot sa inyo yan. At itong bottom line lang dyan, wala pa akong nakitang addict na maganda at gwapo. Lahat ng addict, pangit. Tingnan nyo ang before and after. Artista, napakaganda, na addict, tingnan mo isura. Di ba? Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. Nilinaw ng Davao City Council na hindi nila idineklara ang persona non grata si Vice Ganda. Pero kinundi na nila ang viral na jet ski holiday joke ng komedyante. At si Senator Rodante Marcoleta naman, bagamat walang pinangalanan sa pagdinig ng Senado, may inungkat na biro kaugnay sa kanya. Saksi, si Mav Gonzales. Sa pagdinig ng Senado ukol sa online gambling kanina, may ibang isyong inungkat si Senador Rodante Marcoleta. Po yata yung nag-sponsor nung isang concert. Ngayon lang, pati po ako ay kanyang idinawit. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Napakawalang hiya nung tao na yun, Mr. Chair. Ayaw ko na pong patuksin siya. Bagamat wala siyang pinangalanan, nag-viral online ang mga video ni Vice Ganda na nag-joke ukol sa senador. Wow! Sige nga, titignan mo nga si Marcoleta, tingnan ko kung matatawa ka. Joke lang, ayun pa lang, nagsisorry na ako. Meron ding joke si Vice Ganda, tila tungkol kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Doon, tinukoy niya ang jet ski holiday sa West Philippine Sea na may kasamang libreng trip sa The Hague ng ICC para sa mga DDS. Sa pamamagitan ng isang resolusyon, kinundina ng Davao City Council ang biro ni Vice Ganda. Ayon kay Councilor Danilo Dayang Hirang, hindi nararapat na gawing biro ang kalagayan ni Duterte, ang nahalal na mayor ng Davao City, lalo na't dati siyang presidente ng bansa. Iginiit ni Dayang Hirang na bilang isang sikat na celebrity, may malaking papel ang komedyante na pagbuklurin ang mga mamamayan. Pero salungat daw ang nangyari matapos ang nasabing biro. Sabi naman ng Davao City Council, wala itong panahong ideklara pang persona non grata si Vice Ganda. Masyado raw itong mababaw at hindi karapat-dapat pagtuunan ng atensyon. Kinukunan pa namin ng panig si Vice Ganda. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzales, ang inyong saksi. Posibleng siyasati ng COMELEC ang campaign donations sa mga kumandidato noong 2022 at ngayong taon para makita kung kasama sa mga nagbigay ay mga kontratista ng gobyerno. May pinagbabawal po sa batas. Idinetalye naman ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang mga nakuha niyang impormasyon mula mismo sa ilang kontratista kung paano raw pinaghahatian ang pondo na nakalaan para sa proyekto ng gobyerno. Saksi, si Maki Pulido. Nagvo-volunteer si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na imbestigahan ang flood control projects. Hindi naman daw pwedeng kongreso ang mag-imbestiga dahil parang iimbestigahan nila ang sarili nila. People will volunteer to submit pieces of evidence. Pati mga people involved, basically. Talagang maglalabas siya kasi takot din sila lahat eh. Alam nila na may ipit sila eh. Ayon kay Magalong, kalimitang moro-moro lang ang mga bidding. Ang paboritong construction companies daw ng mga politiko ay ang mga mabilis umano magbigay ng kickback sa kanila.
Sabi raw ng mga nakausap niyang kontratista, sa 100% na project cost, 25% umanong ibibigay sa Committee on Appropriations ng Kongreso, 5 to 10% para sa kongresista na kung tawagin ay parking fee o pass-through, 3% sa Bids and Awards Committee ng DPWH at may 3% din na mga lumahok sa moro-moro na bidding. Kung 12% ang kita ng construction company, 30% na lang daw ang matitira para sa mismong flood control project. Ang kwento nga dyan ng mga contractors, sabi niya, kung sino pa ang di pumipirma sa dokumento, siya pa ang may pinakamalaking porsyento. Isipin mo pag nagkakaso, diba? Sinong kakasuhan? Yung mga nakapirma sa dokumento, sa kontrata, DPWH, at yung kontraktor. Pero yung pinakamalaking mga porsyento, ito yung mga politiko. Anong sabi? Paano sila masasabit? Ang Malacanang hinimok si Magalong na ilahad sa Pangulo kung ano ang may tutulong nito. May naiset na raw ng mekanismo ang Pangulo kung paano iimbestigahan ang mga proyektong ito. Walang timeline na ibinigay si Pangulong Bongbong Marcos bagamat naisumano niyang mabilisan ang pag-iimbestiga. Pagdiin pa ng palasyo, dapat may mapanagot sa palpak na flood control projects o kaya ay ghost projects. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., dapat na may managot sa ganitong uri ng kapabayaan, katiwalian at panluloko at tiyakin na mananagot sa batas ang lahat ng may sala. Nakakadismaya at nakapagtataka kung bakit napupunta sa mga pabayang contractors ang mga ganitong proyekto. Ang COMELEC, posible rin daw mag-imbestiga kaugnay ng campaign donations ng mga kontratista ng gobyerno, lalo't pinagbabawal ito ng Omnibus Election Code, kasama sa titingnan ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE na mga tumakbo noong 2022 at ngayong taon. Hanggat hindi tapos yung prescriptive period, ay pwede po kami gumawa ng lahat ng hakbang dahil nasa amin pong jurisdiction pa yan. Sa gitna ng mga issue sa flood control projects, mahigit 270 billion pesos ang ipinapanukalang budget ng DPWH para sa taong 2026. Mas mababa ito ng mahigit 75 billion pesos kumpara ngayong taon. Dapat ang implementing agencies po natin marunong mag-monitor ng mga proyekto to make sure na yung mga proyekto po ma-implement ng tama at saka sa tamang oras po. Sa ipinapanukalang budget, sabi ng DPWH, may mga bagong flood control project at bagong pondo para sa pagpapatuloy ng mga nasimulan na. Giit ni DPWH Secretary Manny Bonoan, mahigpit ang kanilang bidding process. Yung bidding process is a very structured process. It's an open competitive bidding po. Scrutinized naman sa legal, technical, and financial status of every bidder. DPWH ang pangunahing implementing agency ng mga flood control project. Direktiba sa kanila ni Pangulong Bongbong Marcos, i-blacklist ang mga palpak na kontratista sa mga flood control project. Sa 15 contractors na inilista ng Pangulo na naka-corner ng 20% ng kabuang pondo para sa proyekto, nakita ng GMA Integrated News Research na 6 ang binigyan ng poor o kaya unsatisfactory rating sa Contractors Performance Evaluation System o CPES. Base sa 9 na government projects na kanilang ginawa. Ginawa ang pagsusuri ng Construction Industry Authority of the Philippines para sa mga proyekto mula July 2015 hanggang June 2025. Base sa CPES implementing guidelines, ang contractor na nagkaroon ng poor o unsatisfactory rating ay magiging blacklisted sa paglahok sa alinmang proyekto ng gobyerno alinsunod sa Government Procurement Policy Board. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Bagyang lumakas ang epekto ng habagat sa malaking bahagi ng bansa. Kaya asahan pa rin ang maulang panahon bukas. Ay sa Pag-asa, posibleng makaapekto rin sa pag-iral ng habagat ang potensyal na low pressure area na maaaring mabuo sa mga susunod na araw sa paligid ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, bukas ng umaga may tsansa ng kalat-kalat na ulan sa Mimaropa, Bicol Region, Ilocos Region, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao. At bandang tanghali at hapon, halos buong bansa na ang makakaranas ng maulang panahon. May heavy to intense rain sa malaking bahagi ng Luzon, Samar Provinces, Western Visayas at Northern Mindanao. Kaya patuloy na maging alerto sa banta ng baha o landslide. Sa Metro Manila, posible rin ang malalakas na buhos ng ulan dala ng thunderstorms sa hapon o gabi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.